Ang lesson natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na hiwaga noon, hayag na ngayon. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang ating aralin mga kapatid, ang pinaka-main verses natin ay yung unang Pedro 10, 11, and 12. Tatlong talata lang naman ito mga kapatid. Atin pong basahin muna ito ng tuloy-tuloy para makita nyo rin, magkaroon kayo ng bird's eye view tungkol sa itatakbo ng ating lesson. Basahin natin sa unang Pedro 1:10. Tungkol sa kaligtasang ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatian susunod sa mga ito. Verse 12, ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y pinananabikang makita ng mga anghel. So yun po mga kapatid ang ating mga pangunahing mga talata. Tungkol sa kaligtasan, ang topic natin. Ang kaligtasan ay hindi plan B lamang ng Diyos, kundi ito ang sentro ng kasaysayan ng tao. Walang plan A, plan B, isa lang ang plano tungkol sa salvation. At ito yun mga kapatid. Dito sa unang Pedro 1:10 hanggang 12, ay parang binubuksan ni Pedro ang tabing, ang kurtina, upang ipakita sa atin ang lalim ng sakripisyo at paghahanda sa likod ng ating pananampalataya. Ang layunin natin ngayon mga kapatid ay muling mamangha tayo. Dapat lang mamangha tayo palagi sa biyayang pagliligtas ng Diyos na madalas na ituring ng iba na ordinaryo lamang, karaniwan lamang. Mga kapatid, nung nakaraang linggo, pinagtibay natin ang ating mga puso sa katotohanan ng hindi ka talo kahit nahihirapan ka. Nakita natin sa talatang 1 hanggang 9, dito rin sa chapter na to, na ang mga pagsubok sa ating pananampalataya, mga dinaranas natin, pansamantala lamang. Hindi permanente yan. May katapusan. At ang layunin nito ay upang dalisain ang ating pananampalataya na higit pang mahalaga kaysa sa ginto o sa anumang kayamanan. Mas mahalaga ang pananampalataya kaysa sa mga kayamanan ng mundong ito. Nakita natin na hindi tayo talo. Kahit makaranas man tayo ng mga hirap ng dahil sa pananampalataya, dahil tayo ay pinili at tinirang ng Diyos at meron tayong buhay na pag-asa. Ngayon naman ay itutuloy natin ang ating paglalakbay dito sa unang sulat ni Pedro. At ang ating titingnan ang kayamanan na ating hawak. Alam nyo ba yun? Kayamanan yan, yung kaligtasan. Hawak-hawak natin yan sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Bakit natin dapat makita yan? Upang lalo nating mabigyan ng halaga ang biyaya ng Diyos na nakamit natin sa ating pagsampalataya kay Kristo. Kapag alam natin ang lalim kasi yan, ng biyayang pagliligtas, ay lalong bibigyan natin ng pagpapahalaga yung biyayang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin. Kailangan maunawaan natin yung lalim at bigat ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan tinatamasa natin ngayon, hindi po aksidente yan. At hindi rin ito isang mabilisang plano na nabuo lamang kahapon. Ito ay isang kaligtasang pinagandaan, kaligtasang isinagawa at kaligtasang ipinangaral. Bagamat ang kaligtasang ito ay hiwaga noong panahon ng Old Testament, hiwaga yan noon. Pero ngayon, hayag na ngayon. At ang salitang ngayon, mga kapatid, ay nagsimula pa yan noong unang panahon nang isugo ng Amang Diyos ang kanyang tanging anak noong unang siglo pa. Ito'y patuloy na ipinapahayag yung mensahe ng kaligtasan hanggang sa kawakasan ng panahon. So, mahalaga to mga kapatid, makinig kayo mabuti. Nang sa ganun ay lalo nating mahalin yung kaligtasan na ating nakamit. Yan yung biyaya ng Diyos. Na noon ay hiwaga, pero ngayon ay inihayag na.
Ang ating aralin ngayon mga kapatid ay hatiin natin sa tatlong bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod na pagkakasulat ni Apostol Pedro. Yung unang bahagi mga kapatid ay tungkol sa matinding pananabik ng mga propeta at susundan niya ng ang Espiritu ni Kristo at ang dalawang mukha ng Mesyas. At ang huling bahagi ay ang pribileyo ng nakikinig sa Ebanghelyo. So, umpisa natin dito, ang matinding pananabik ng mga propeta. Nabasa natin kanina yan mga kapatid. Ang talatang ito ay mula sa unang Pedro, 1:10, ay naglalarawan yan sa lalim at kahalagahan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ipinakikita rito na ang kaligtasan tinatamasa natin ngayon ay hindi isang biglaang idea lamang, kundi isang banal na plano na matagal ng panahon na pinag-aaralan ng mga propeta sa matandang tipan. Tingnan nyo mga kapatid. Tungkol sa kaligtasan ito. Anong kaligtasan yan? Kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat yung ito tumutukoy doon sa nakaraang talata. Tungkol sa kaligtasan ito. Kaligtasan ng mga kaluluwa. Paalala ko sa inyo mga kapatid, yung verse 9. Verse 10 yung binabasa natin yan. Yung verse 9, ito yung pinakahuling talata natin na nakaraan. Na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ano daw ang resulta o bunga ng ating pananampalataya? Kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So salvation mga kapatid, the salvation of your souls. Yan ang sentro ng Ebanghelyo mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay sinugo ng Ama. Kung bakit si Kristo ay namatay, nabuhay na maguli, at tumakyat sa langit. Tungkol yan sa kaligtasan ng ating kaluluwa. And tungkol sa kaligtasan ito, sabi ni Apostol Pedro, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang ito kaligtasan sa aksidente, kapahamakan, mga pagkakasakit o sakuna, kundi ang kaligtasan ito mga kapatid ay may kaugnayan sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat tayo napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Kaya kailangan magbalik loob tayo sa Diyos at magagawa lamang natin yan sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang sentrong tema ng buong Biblia. Salvation of our soul. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta. Ibig sabihin, nagsikap at nagsiyasat na mabuti. Talagang seryoso sila. Yung mga propetang tinutukoy doon, yung propetang noong unang panahon pa sa Old Testament, gaya ni Isaiah, Jeremias at Daniel, marami silang sinulat patungkol sa darating na Mesiyas. So nagsikap sila, hindi lamang sila, marami pa. Nagsikap sila, pinakita nito ang kanilang seryosong pagnanais na maunawaan ang katotohanan. Nagsiyasat na mabuti, sabi dyan. Parang isang scientist na talagang inimbestigahan, parang detective, na pinag-aralan nila mabuti yung sarili nilang mga sinulat. Yung mga sinulat nila, yun ang siniyasat nila. Yung mga propesiyang sinulat nila. Sapagkat hindi agad nila nakita ang detalye nun. Imagine ninyo yung mga propesiya, yung mga propetang yan, nagsisulat yan ng, hindi naman magkakilala yan, iba-ibang panahon na isinilang yan, iba-ibang lugar na isinulat nila, pero lahat patungkol sa kaligtasan sa darating na Mesyas. So, pinag-aralan nila mabuti yan, siniyasat nila mabuti yung mga propeta. Ano pa sabi nito? Na nagpahayag tungkol sa biyayang darating. Yung mga propetang yun talagang nag-prophesize. Who prophesied, sabi nito, of the grace that would come to you. So, nagpahayag. Ibig sabihin, yung mga propeta nagpahayag. Para silang naging loudspeaker ng Diyos, megaphone, ng Diyos para i-anunsyo ang pagdating ng Mesyas. Nagpahayag sila tungkol saan? Sa biyaya. Sa biyaya. Pag sinabing biyaya dito mga kapatid, ang kaligtasan ay tinawag na biyaya. Dahil hindi ito pinaghihirapan o hindi rin yan kabayaran ng ating ginawa. Ang kaligtasan mga kapatid ay hindi po yan bayad o gantimpala sa atin. Di ba yun ang basic doctrine ng salvation? Na tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Ang kaligtasan ay ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. At sabi rito, darating sa punto de vista ng mga propeta, parating pa lang yun.
yung kaligtasan. Kaya gaya ng salita, biyayang darating sa inyo. Pinapakita rito kasi mga kapatid, yung mga propetang yun, nagpahayag sila tungkol sa biyayang parating pa lang. At yun yung nakarating na sa atin. Pero nung panahon nila, parating pa lang yun. Kaya darating. No? Ibig sabihin mga kapatid, hindi pa nangyayari yun. Ipinangako pa lamang. Yung biyaya na darating sa future. Mula sa time ng mga propeta. So, isang biyaya na darating pa lamang sa future batay sa punto ng panahon ng mga propeta sa Old Testament. Gaya halimbawa sa Isaiah 53, popular na popular yun. No? Na patungkol sa pagdurusa ni Kristo. Alam nilang darating yun. Magdurusa ang Kristo pero hindi nila nakita ang katuparan. Hindi nila nasaksiyan. At yun ay sabi, darating sa inyo. Yung inyo dyan, mga kausap ni Pedro, siyempre. Sino yan? Mga Kristiyano na tumanggap na ng pananampalataya kay Kristo. Excuse me. Ibig sabihin mga kapatid, ang pineropasiya, no? Yung nag-prophesize ang mga propeta noon, natupad noon yun. Nag-prophecy sila, pero natupad yun sa panahon natin ngayon. Kaya silipin natin yung kaugnay na talata rito sa Galatia tungkol sa naging katuparan nang dumating na talaga ang panahon na kinakailangan matupad na yung mga propesiya. May banggit si Pablo dyan sa Galatia 4:4. Subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan si Kristo. Pinanganak siya sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, sakop pa siya ng kautusan ni Moises. At isinugo siya sa kapanahunan, dumating ang ganap na kapanahunan. Ibig sabihin, bakit ba umabot pa ng ilang libon taon bago si Kristo nanaog dito sa lupa? Bakit? Sapagkat yun yung tamang panahon sa perspektibo ng Diyos. Ang Diyos ay nakakalam eh. Ika nga, in His time. Sa panahon ng Diyos, hindi sa panahon natin ngayon. At yun ang eksaktong ganap na kapanahunan. Sa English, but when the fullness of the time had come. Pag sinabing fullness, yun na the right time na kinakailangan ipanganak na ang Panginoon sa Kristo. Kailangan bumaba na siya mula sa langit at ipinanganak nga siya ng isang babae, ni Maria, di ba? Kaya yun ang sagot mga kapatid. Bakit tumagal pa ng ganun? Ang Diyos ang nakababatid nun. Siya ang nakakalam kung ano ang tamang eksaktong panahon. So yun, nangyayari yun. Natupad, yung sinasabi rito, na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kaya dito mga kapatid, yung biyaya na kaligtasan na ipinahayag noon, nakalaan yan para sa atin ngayon. Darating sa ating panahon. Kaya kung bibigyan natin ng ibang paliwanag to sa madaling salin mga kapatid, parang sinasabi rito, yung kaligtasang ito, matagal nang ipinropesiya at ang biyayang yun ay darating sa inyong panahon na ngayon ay tinanggap na ninyo, tinanggap na ng mga kausap eh. So napakaganda nito kung i-apply natin ito sa ating pamumuhay sa araw-araw. Napakaganda. Sapagkat yung mga propeta ay tumitingin sa future noon. Tayo naman ay nandito na sa future nila. Naging katuparan na. Sila ay naghintay, tayo naman ang tumanggap. Kaya ito mga kapatid, nakita natin, paalala ito sa atin na mapapalad tayo. Sapagkat yung mga dakilang propeta noon ay nagnais na masilayan yung panahong kinalalagyan natin ngayon. Yung panahon kung saan ang pangako ng Diyos ay natupad na. Kung ang mga propeta ay nagbigay ng ganoong klaseng pagsisikap para lamang maunawaan ito. Nagsikap sila para maintindihan nila pero hindi nila inabot ang katuparan eh. Gaano pa kaya tayo na dapat ay bigyan natin ng pagpapahalaga? Yung kaligtasang tinanggap natin, mga kapatid. Ang mga propeta, mga kapatid, sa matandang tipan, ay hindi lamang mga naging tagapagsalita yan. Sila ay mga masusugid na mag-aaral ng salita ng Diyos na sila mismo ang sumulat. Bagamat sila ay nasa ilalim ng kautusan noon, yung kanilang mga panulat ay nakatuon sa darating na panahon. Panahon ng biyaya, panahon Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, no, sa
na maraming propeta at matuwid na tao ang naghangad na makita yung mga pangyayaring ipinakita niya nung siya'y nangangaral dito sa lupa. Tingnan niyo mga kapatid. Nung nangangaral si Kristo, ang sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming propeta at mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig. Ngunit hindi nila ito narinig. Ano lamang pinapahiwatig dito? Yung mga nakita nilang ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung mga makapangyarihang gawa at makapangyarihang aral na nadinig nila kay Kristo, yan hinangad na ng mga propeta. Naghangad sila na makita yan. Parang kinasabikan nila na makita yan, pero hindi nila nakita. Yan ang sinasabi ng Panginoon, ito mga nakita ninyo. Hinangad yan ng mga propeta. Yung mga nadinig ninyo, talagang sinaliksik yan ng mga propeta, pero hindi nila nadinig. Hinangad nilang madinig yan. Kaya ano nilalabas ito, mapapanad kayo sapagkat ito nangyari sa inyong harapan ngayon. Alin yun? Yung si Kristo nangangaral na sa kanila. Gumawa na ng mga makapangyarihang gawa. Ito pa sabi niya rito sa Lucas, mga kapatid, nung pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli. No? Mismong si Jesus sa daan papuntang na lugar na Emmaus, nagpaliwanag ng buong kasulatan. Pinaliwanag niya yung mula kay Moises hanggang sa mga propeta na mga bagay na tumutukoy sa kanya. Ito po pangyari niya, no? Ito nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. Sabi rito, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipiniliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So, mahalaga di ba, na nag-aaral ang salita ng Diyos at si Kristo binabatay niya yung mga nangyari sa kanya ayon din sa kasulatan. Sa Biblia, sa madaling salita. Yung Old Testament pa lang ang Biblia noon. Mula raw kay Moises. Layo nun na mula pa kay Moises. At sa mga propeta, maraming mga propeta yan. Ipiniliwanag ni Kristo ang tungkol sa kanya. Sa lahat ng mga kasulatan, mukhang mahabang Bible study ito na ginawa ng Panginoon sa Kristo para maturuan niya yung mga alagad na yung siya mismo ang naging katuparan ng mga propesya noon na hinahangad na makita ng mga propeta noong araw. So, kita niyo, no? Kung pag ninilay-nilahin natin ito, pag bulay-bulayin natin, kung yung mga propeta na hindi pa nakakakita sa katuparan, hindi pa nila nakikita sa katuparan yan. Parang talagang pinag-aaralan, puzzle pa sa kanila yan. Nagpakita na sila ng ganyang klaseng pagsisikap. Gaano pa kaya tayo, mga kapatid, na bigyan natin ng malaking pagpapahalaga yung ating pananampalataya sapagkat yun nakabaon pa nung unang panahon. Nakaugat pa yan. Sa panahon pa ng mga propeta, mula pa kay Moises yan. Kaya mga kapatid, pahalaga natin ang pananampalataya natin. Yung aral dyan, mga kapatid. Yan yung matinding pananabik ng mga propeta sa talata 10. Ngayon naman, sa susunod na bahagi ng ating aralin ay yung ang Espiritu ni Kristo at ang dalawang mukha ng Mesyas. Eto mga kapatid, binasa na rin natin kanina yan. Linawin muna natin yung ating sinasabi na doon sa heading, doon sa taas, na dalawang mukha ng Mesyas. Yan, no? Bakit natin nasabing dalawang mukha ng Mesyas? Ito kasi yan ang pinapakita sa talata. Unang mukha, yung pagdurusa ni Kristo. At ang ikalawang mukha ay yung kaluwalhatiang susunod sa mga ito. So, pag-aralan po natin. Kanilang siniyasat. So, pagdurusa yan, balikan natin. Para hindi natin makalimutan. Yung dalawang mukha rito, yan yung number 1 mukha. Si Kristo, yung Mesyas na tagapagligtas. Magdurusa yan. Pero, hindi lang pagdurusa. Pagkatapos sa pagdurusa, merong kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Kita nyo, yan yung dalawa. No? Kasi nakita ng mga Israel nung araw, ang hinintay nilang Mesyas, yung isang mukha lang maluwalhating Kristo lang Hindi nila naunawaan yung Kristo ay kinakailangan magdanas ng kahirapan ng pagdurusa hanggang sa mamatay. Kaya marami ang dinaniwala kay Kristo nun. Dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kasulatan. Ito mga kapatid, kanilang siniyasat. Ibig sabihin, masusi nilang pinag-aralan at inusisa
Nino? Ng mga propeta. Yung tinutukoy kanina sa verse 10. Yung mga pahayag na ibinigay nila. Yun sila mismo, no? Sila mismo ang tumanggap ng pahayag, yung pinag-iisipan nila. Pinag-iisipan nila ng malalim. Yung inutos sa kanila ng Diyos na isulat nila at ipangaral na meron darating na Mesyas. Maraming propesya dyan sa Biblia tungkol sa darating na Mesyas. Kaya yung mga Hudyo na sa panahon natin ngayon, yung mga hindi tumanggap kay Kristo, naghihintay pa rin ng Mesyas. Yan ang sentro ng aral eh. Sa Old Testament pa, talaga nagbigay ang Diyos, nangako ang Diyos, na may darating na tagapagligtas. So kanila siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan, ano yung pagkatao, kung sino ang tinutukoy nun. No? Sino ba yan? Na propetang yan. At anong panahon lilitaw yan? Kapanahunan. Kailan ba mangyayari yan? Ibig sabihin, interesado silang malaman sino ang darating na tagapagligtas at kailan matutupad yung mga propesiyang yan. Kung anong pagkatao kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo. So, yung Espiritu ni Kristo, parang yan ang lumalabas na naging gabay ng mga propeta sa kanilang pagsulat at sa kanilang pahayag. Isipin nyo, mahalagang bagay ito, mga kapatid. Lalo na doon sa maling aral na lumalaganap na si Kristo raw ay hindi pa nag-exist noong panahon ng Old Testament. Nandun na siya. Sabi nga, di ba sa John 1:1 na kasama na siya ng Diyos nung pasimula pa lamang? At sa John 1:2 hanggang 3 ay kasama siya sa lumilikha ng lahat ng mga bagay. Kung wala siya, ay hindi nalikha ang lahat ng mga bagay. Nandun na si Kristo, kaya maling aral yun. Na si Kristo ay hindi pa raw nag-exist sa panahon ng Old Testament. Plano pa lang daw siya ng Diyos nung hindi pa siya sinisilang ni Maria. Pag may nadinig kayong ganong aral, bulaang tagapagturo yung nagtuturo nun. Sapagkat dito sabi nga, na anong pagkatao kapanahonan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. So, Espiritu ni Kristo nasa kanila. Nandun na, kumikilos na, aktibo na. Bago pa siya nagkatawang tao. Ang Espiritu ni Kristo ang kumikilos sa mga propeta mula kay Kristo mismo yan. Eh di nag-exist na siya. Ano ba yan? Tungkol saan? Nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo. Yan ang unang muka. Ipinahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo. Sinabi na yan sa mga propeta. Magdurusa siya, maghihirap siya. At ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. So pagkatapos ng pagdurusa, may kasunod. Ano kasunod? Kaluwalhatian, tagumpay, kadakilaan. Tumutukoy yan sa kanyang muling pagkabuhay, pag-akit sa langit, at sa kanyang muling paghahari dito sa lupa at sa kanyang muling pagparito. So, tingnan natin mga kapatid. Yung pangyayari matapos na mabuhay na maguli si Kristo, no? Eto ang pangyayari ito. Pagkatapos ng pagkapako kay Jesus, mga kapatid, bandang 30 hanggang 33 AD, sa ilalim ni Pontius Pilate, di ba? Nalilito yung mga alagad niya. At halos mawalan sila ng pag-asa dahil yung inaasahan nilang Mesyas na natagpuan nila, si Jesus, magtatatag ng kaharian laban sa Roma. Pero hindi yun nangyari. Hindi yung Mesyas na inisip nila, hindi yung Mesyas na magdurusa, maghihirap, mamamatay. Parang nawalan sila ng pag-asa, mga kapatid. No? Ito nangyari to dito sa talatang to. Ang sabi ng Panginoon, naganap ito doon sa daang patungo Emmaus. Nagpakita si Jesus doon sa dalawang alagad na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Kristo. Hindi nila alam, pinuntahan sila mismo ni Kristo. Nakita nila may tao na sumabay sa kanila sa paglalakad. Habang yung taong yun, nagpapaliwanag ng mga pagdurusa ni Kristo. Parang pinapaliwanag ng taong yun mula sa kasulatan yung pagdurusa ni Kristo. Hindi aksidente, kundi katuparan ng mga propesiya sa lumang tipan. Ito yun, sabi nga ng Panginoon sa Kristo, hindi pa nila nahalata na si Kristo na yung kasama nila. Dahil iniisip nila, patay na. Sabi nito, hindi ba kailangan ng Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito? At pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Nakita niyo, no? Magdurusa muna bago pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Kasi mga kapatid, kung titingnan natin,
yung mangyayaring pagdurusa ni Kristo ay naisulat yan sa Isaias 53. Yan ang tinatawag na iba na forbidden chapter. Bakit forbidden chapter? Sapagkat yung popular na kaisipan dyan, tinawag na forbidden chapter, iniiwasan kasi yan na basahin ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon. Sapagkat sa tuwing babasahin nila yan, yung mga detalye ng Isaiah 53 ay tumutukoy kay Jesucristo. Parang nararamdaman nila, pag binabasa nila, teka, nangyari to kay Jesus Christ, sabi ng mga Kristiyano. Ganon. Kaya may mga Hudyo, pag binabasa yan, nakukonbinsi sa Kristyanismo. Pero yun mga kapatid, yung forbidden chapter, hindi naman opisyal na titulo yan. Hindi rin literal na pinagbabawal yan. Tinawag ng forbidden chapter yan dahil sa malakas na koneksyon nito kay Kristo sa pananaw ng mga Kristiyano. At sa katotohanan, hindi ito karaniwang binabasa sa mga sinagoga sa panahon natin ngayon. Kaya binansagan na forbidden chapter. Bagamat hindi naman nila pinagbabawal yan. Pero ano yan yung talaga pag binabasa nila yan parang hinahatid sila sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam nila nangyari kay Kristo. Sapagkat pag binasa mo yan, Isaiah 53, dinetalye yung mga paghihirap na dadanasin ni Kristo. So, yun po mga kapatid. No? Sample lang yan. So, dito mga kapatid, nakita natin na sinabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ba kailangan ng Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Kaya dito mga kapatid ay isang pagwawasto to sa maling paniniwala ng mga Hudyo. Ito nga mga alagad niya, pinag-uusapan nila, patay na si Kristo, hindi na mabubuhay na muli. Kaya kinukorek niya, yung Mesias ay kailangan magdusa muna bago pumasok sa kaluwalhatian. Sa madaling salita mga kapatid, yung historical context nito, panahon yan ng matinding pagkalito ng mga alagad pagkatapos ng krus. Mali yung kanilang pagkaunawa sa papel ng Mesias. Yung popular na paniwala, talagang yung Mesias, talagang dakilang hari, magdirigma. Political leader. Pero hindi ganun nangyari, mga kapatid. Yung Mesias, mga kapatid, magiging political leader lang yan pagdating ng muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Pero sa unang pagparito niya, ay kinakailangan mamatay siya, magdusa para sa kasalanan natin lahat. So, piniliwanag ni Jesus na ang kanyang kamatayan, bahagi ng plano ng Diyos na matagal nang ipinahayag yan. So, yun po mga kapatid. Yan yung sinasabi nito, yung kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Pagkatapos ng pagdarusa, yung kaluwalhatian naman. Ibig sabihin, talagang yung mga propeta rito, noong unang panahon, masusi nilang sinaliksik yan. Gusto malaman kung sino ba talaga at kailan darating yan. Sila ginabayan ng Espiritu ni Kristo at ipinahayag na ang Mesias magdurusa muna bago maluwalhati. Yan ang plano ng Diyos mga kapatid. Pagdurusa muna. Hindi yung kaluwalhatian agad. Hindi lang ito para kay Kristo. Kung makikita natin, tayo mga Kristiyano, dadaan din naman ng mga pagdurusa. Kasi sabi nga rito sa Roma, no? Sabi rito, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Tayo, tagapagmana tayo. Mga anak tayo ng Diyos. Mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Yan ang dakilang pangako sa atin. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, mamanahin din natin. Pero may kondisyon. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin namang kasama niya. So, yun ang kondisyon. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya. Kapag nagsasuffer tayo na kasama ni Kristo, nagtitiis na mga kahirapan dahil sa pananampalataya kay Kristo, talagang luluwalhatiin din tayo kasama ni Kristo. So yun po mga kapatid, yung dalawang mukha ng Mesias, pagdurusa, pero hindi natapos doon. Yung sumunod doon ay yung kaluwalhatian. So yun po yung Espiritu ni Kristo at ang dalawang mukha ng Mesias. Next mga kapatid ay ang huling bahagi ng ating aralin, yung pribileyo ng nakikinig sa Ebanghelyo. Ito ang sabi nito. Sa huling talata natin, no?
Sabi nito mga kapatid, kaya tinawag natin itong heading na Parebeleo na nakikinig na salita ng Ebanghelyo. Dahil dito mga kapatid, makikita natin na ang mensahe ng kaligtasan ay hindi lamang isang karaniwang mensahe na ating nadidinig, kundi isang napakahalagang katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa takdang panahon para sa atin. Ibig sabihin, yung parebeleo na nakikinig sa Ebanghelyo, kapag ikaw ay nakinig kasi ng Ebanghelyo, aakayin ka niyan sa kaligtasan. At ang kaligtasan yan, yung mensahe dyan mga kapatid, ay talaga noong unang panahon pa, siniyasat yan ng mga propeta, pinagsikapan ng mga unawaan, ngunit ipinakita ng Diyos na yung ganap na katuparan nito ay para sa mga nakakarinig ngayon, ngayong panahon na magandang balita ng Ebanghelyo. Magandang balita, Ebanghelyo, di ba? Sabi rito nga, sa uling talata, ipinahayag sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid, ipinakita, pinaintindi ito ng Diyos sa mga propeta, pero hindi ito sariling pagkaunawa nila. Ganun lumalabas yan. Ipinahayag sa kanila. Sa Diyos galing yung revelation na yun. Ano ipinahayag sa kanila? Na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung mga mensahe na yun, hindi para sa kanila, kundi para sa atin, sa para natin ngayon. Naunawa ng mga propeta na yung kanilang isinulat na ipinahayag, ay hindi nga para sa kanila eh. Kasi hindi nila nakikita eh. At naunawaan nila yung pinahayag sa kanila ng Diyos eh. Nakita nila na para yun sa darating na mga mananampalataya sa future. At yun na nga yung mga Kristiyano sa panahon ni Pedro hanggang ngayon. Nakita nyo, no? Ipinahayag sa kanila, ipinahayag sa mga propeta na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo. So yung paglilingkod na ginagawa nila tungkol sa paghahayag ng mga propesiya, tungkol kay Kristo, para sa future yun. At ang future na yun, tayo mga kapatid. Tingnan nyo, na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo, yung mga bagay na inulaan noon tungkol kay Kristo, natupad na at ipinangaral, ibinalita ngayon. Nadinig natin sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo na Ebanghelyo. Nalaman natin yun, madinig natin ang gospel, ang mabuting balita, ang salita ng Diyos na nangaral na mabuting balita. Nalaman natin yan sa pamamagitan yan. Kaya importante, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na ibinabalita natin ang salita ng Diyos sapagkat diyan nakasulat ang tunay na mabuting balita ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga nangaral sa inyo na Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit. Ipinapakita dyan na yung pangangaral ay hindi lamang gawa ng tao yan. Ito ay may kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit galing sa langit. Mensahe na galing sa langit ang balita na si Kristo ang tagapagligtas. Ang katuparan siya yung Mesyas na magliligtas sa atin. Yung kapangyarihan ng Ebanghelyo mula sa Diyos yan, hindi sa tao. So yun po mga kapatid. At sabi pa rito, na ang mga bagay na ito ay pinananabikang makita ng mga anghel. Isipin nga ninyo, yung pangyayari na ibinalita na yung gospel, marami ng taong tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikinig na Ebanghelyo, yan yung mga bagay na pinananabikang makita ng mga anghel. Kahit yung mga anghel, labis na interesado. At namamanga sa plano ng kaligtasan ng Diyos, pinananabikan. Talagang minamasdan nila mabuti, nanonood yung mga anghel sa atin. Natutuwa sila. Di ba sabi nga ng Panginoon Kristo na nagagalak, may kagalakan sa harap ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang taong makasalanang nagsisisi. So yun po mga kapatid. Yan po ang ating ikatlong bahagi. Ngayon, ano ngayon ang hamon sa atin? Hamon at konklusyon. Ito yung yung hamon challenge sa atin to. Dahil sa laki ng halaga at lalim ng paghahanda sa ating kaligtasan, nakita naman natin yan sa mga talatang nabasa natin. Ano dapat nating maging tugon? Number 1, huwag maging mapagwalang bahala. Ibig sabihin, huwag nating baliwalain. Yung kaligtasan ito, mga kapatid,
pinag-aralan ng mga propeta, binayaran ng dugo ni Kristo sa mahabang panahon yan, mga kapatid. Noong unang panahon pa. At hinangaan pa ng mga anghel. Talagang kinasabihan nila yan na masaksiyan. Tayo nakasaksi. Huwag nating itong ituring na baliwala. Yan ang salvation natin. Huwag mong baliwalain, kapatid, ang salvation. Tingnan nyo, pag binaliwala natin ang kaligtasan natin, sabi dito sa Hebreo, no? 2:3. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganitong kadakilang kaligtasan? Categorical question yan. Ibig sabihin, nandiyan na rin ang sagot. Ibig sabihin na hindi tayo makakatakas. Di ba? Ito ay ipinahayag nung una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Paano tayo makakaiwas nga daw sa parusa? Ibig sabihin, hindi tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin papahalagahan ang napakadakilang kaligtasan. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan. At ang mga nakarinig naman sa Panginoon, pinatunayan yan, ipinangaral yan. Yung mga saksi, yung panahon ng Panginoon sa Kristo. So yun po mga kapatid, huwag maging mapagwalang bahala. Ikalawa ay magtiwala sa plano ng Diyos. Tingnan niyo naman, kung nagawa ng Diyos na tuparin ng mga hula ng mga propeta sa loob ng libu-libong mga taon, makatitiyak tayo ngayon na tutuparin din niya yung kanyang mga pangako sa atin ngayon. Ano ba pinaka-major na pangako? Hindi tayo pababayaan. Hindi yung pangako, payayamanin tayo rito. Ha? Ang mga pangako, hindi tayo pababayaan habang nandito tayo. At yung pangakong kaluwalhatian na darating sa future. Yan ang pangako. Hindi yung pagyaman dito. Ha? Huwag kayong maniwala. Pag sinabing pangako ng Diyos, payayamanin kayo. Hindi yun. Binobola na kayo ng mga tagapagtulong ganun. Diba? Sila yung mayaman. Pero kayo hindi. No? Tsaka ano mo yung kayamanan na yan? Hindi naman yung tinuturo ng Biblia. So magtiwala tayo sa plano ng Diyos na darating ang panahon, bibigyan tayo ng panibagong buhay. Nabubuhayin tayo maguli sa kaluwalhatian. At ang huli, mga kapatid, ang huling challenge sa atin, so yan, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Kaya huwag tayong bibitaw sa salita ng Diyos. Ibahagi natin ang mensahe. Yan ang huli nating tagubilin. Ang Ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Kristo, ipinangaral sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Tungkulin din naman nating ipasa ang init ng apoy sa iba. Ibig sabihin, yung init ng kaligtasan, yung mabuting balita, ay dapat i-share natin sa mga kakilala natin, kahit sa hindi natin kakilala. Ibahagi natin ang Ebanghelyo. Akahin natin ang mga tao sa katotohanang natagpuan natin. So yun po mga kapatid. Yan yung tungkol sa hiwaga noon, hayag na ngayon. Yung gospel noon, lihim pa lang yan noon. Hindi pa masyadong maunawaan yan. Pero sa panahon natin, ipinahayag na ngayon yan. Noong unang siglo pa pinahayag yan. So yan mga kapatid, ang ating aralin. Maraming salamat sa inyo. Tayo po'y muling manalangin.